Network Entertainment. Hi guys, so welcome sa panibago na namang episode ng The Red Door Podcast PH. Parang may kakaiba. Kaya nga no? Di ba? Magugulat yan sila, for sure. Yung mga nanonood sa atin ngayon na parang, syempre, ina-expect nila ganun yung setup, tapos biglang magugulat, boom, nandito tayo ngayon sa, Network Studio. Oo, yun. Tapos maraming nag-aabang ng ganitong klase ng episode kasi for the past few episodes, lahat ng mga recordings namin remote. So, madaming nag-aantay ng ganitong setup ulit. Kasi ganito talaga dati Ganito. And yung pinaka nakakagulat na part dito is meron tayong very special guest. Tama. Siguro may naririnig kayo na may tumatawa kanina na babae. Huwag niyong isipin na merong nagpaparamdam ulit kasi may mga episodes tayo na may naririnig sila na kung ano-ano pero meron lang tayong guest dito na special. Alam kong kilala niyo to. For sure. Kilala nila to for sure. Ayun. So, partner? Without further ado, Ayan. So, ito, yung guest natin for today is Book of Bad Ideas, si Sir Steve tsaka si Miss Nix. yan, hi. Hello. Hello po. Hi, Red Door Podcast. Ayun. Good to be here. Yan, nice. Maraming salamat nga po pala sa pagpapa-unlock ng aming invitation para maging guest dito sa sa episode ng The Red Door Podcast PH. Ayan. Thank you din sa pag-invite sa amin. Ayun. Nga pala. Kinakabahan kami. Kami din. Ayun. Aside from this collaboration, meron din silang i-release na episode na collab din namin. So, abangan nyo yun. Kung hindi pa kayo naka-follow tsaka naka-subscribe sa kanila sa Spotify and sa YouTube, tama? Yes. Ayun. Book of Bad Ideas. Tama ba or may the Book of Bad Ideas ang siya? Book of Bad Ideas. Ayan. Book of Bad Ideas. Pero for sure, Paps, feeling ko nga karamihan ng mga nakikinig sa The Red Door Podcast PH ay mga buddies din. Feeling ko, kasi nung nagbabasa-basa ako ng mga comments na sa mga suggestion nila na yung pwede po bang i-collab nyo ganyan. Ang dami ko na babasang The Book of Bad Ideas ang i-collab daw natin. Ayun. So, saan ba tayo mag-uumpisa? Siguro maganda tanungin muna natin sila kung papaano nag-start yung journey nila sa paggagawa ng mga horror content. So, do the honors. So nag-start kami, anong year na ba ngayon? 2.5 years ago sa TikTok. TikTok din kami nag-start. So, wala pang Facebook nun, wala pang ibang YouTube or Spotify. Ang ginagawa namin, actually ako pa lang yun, yung aso namin, si Olga. So, mga dog videos, yung mga katuwaan lang. Tapos one time, may nakita ako nagsa-storytelling ng horror. Sabi ko, pwede namin gawin yon. Kasi prior to TikTok, nagsusulat ako for comics, indie comics nga lang. Okay. So sa aking utak, the only way I can showcase yung mga stories sa comics. Pero ang problema ko, may kapartner akong artist. Ang tagal. So tapos na story, syempre mahirap mag-drawing So ang tagal lumabas. Tapos parang inano ko, baka ito na yung bagong way na storytelling talagang digitalized na. So trinay namin. So syempre, tawag dito, medyo bulol kasi ako. So, yung asawa ko, Bulol din naman ako. yung pina-narrate ko. Ayun, tapos nag-hit na siya. Tapos, tuloy-tuloy na. Ayun. Parang katulad din namin kasi before kami mag-horror talaga, yung content namin is iba. May mga nakausap din kami na guests before na hindi talaga horror yung content nila from the start. Yung last na guest natin, si Apple, makeup yung ginagawa niya. Talaga. Ay, yung pinaka-recent. Yung recent namin. Yung mga Disney. Makeup siya. Ikaw, ano ba yung Sa kanya naman, ano yung unang mong content? Hindi ko pwede sabihin Hindi, joke lang. Not safe for work ganun ba din, yan? siguro yung pinakaunang-unang content ko is, movies. Pero hindi siya, horror talaga. Anything about movies. Emojis yan, di ba? Oo, tapos hanggang napunta sa horror since napansin ko na malawak
yung reach ng horror. Ito, curious lang ako. Before pa kayo mag-horror content, mahilig na ba talaga kayo sa horror? Ako, more on true crime. True crime? Yeah, mysteries. Horror, okay lang. Basta may kasama akong manood. Next na na-curious lang din ako kasi nabanggit nga kanina ni Steve na meron daw isang video or isang story na pinakwento niya sa'yo tapos yun yung nag-hit. Tungkol saan yung story na yun? Yung pinakauna, no? Yung balisong at papel. Balisong at papel. Parang nakaka-curious. Anong story niya? hindi mo natandaan. Kaya hindi ko na matandaan. May isang orphan. May isang decent na bata pala, hindi pala orphan siya. Tapos parang nung birthday niya, may nagsulat sa kanya, may kasamang balisong, tas letter. Sinasabi, hindi daw talaga dapat siya mabubuhay. Yung mga parents niya, pinano siya, abortion. Pwede ba yung sabihin? Abort. Tapos yun. Tapos parang curious siya. Tapos more on parang mystery siya eh. Hanggang na tunton niya yung babae na nagpadala. Isang babae sa Quiapo. Tapos, ang ginagawa ng babae na sinisave niya lahat ng mga pinapa-abort. Yung mga na yun. Tapos ginagantay niya mga magulang. So parang ang choice na yun, binigay niya sa bata. Kung gusto mong patayin yung magulang mo or hindi. Kaya may kasamang balisong. Grabe, sobrang lawak ng imagination ni Sir Steve, no? Parang, ang galing niya magsulat ng stories. Ang ganda ng idea na kahit ako ngayon na napapakinggan ko lang yung parang pinaka-plot. Naku-curious ako, parang anong mangyayari? Paano tatakbo yung story? Close border psychotic kasi ako, sir. Buti nga may asawa pa ako. Pero nga, maski ako, kasi after niya magsulat, pinoproofread ko naman. So ako yung taga-edit. Pa rin ako nagtataka pa rin ako kung saan niya ba nakukuha yung mga ganong ideas kasi nga. Pero perfect combination naman kayo kasi nabanggit mo nga kanina na mahilig ka sa true crime. Tapos sakto. Diba? Pero actually dati, nung una ko kayong na-meet, yung dinner yun, nung nalaman ko na kayo yung sumusulat ng kwento nyo, sabi ko, hala, paano nila nagagawa yun? Kasi kami, naghahanap lang kami, research lang yung ginagawa namin tapos nauubusan kami. So parang ang hirap na rin maghanap ng mga urban legends kasi parang sa Philippines lang nauubos din eh. So parang grabe yung creative mind na kailangan mo para makagawa ng ganong klase ng episodes. Kasi may friend din kami, si James, na na nakikinig sa inyo. Tuwan-tuwa siya kasi parang meron universe, yung parang ano nga ba yung term na sinabi niya, yung parang may lore na nabuo, na nabubuo, tapos may sinusubaybayan siya na sa kada episode. Kumbaga interconnected lahat. Parang may recurring characters kasi. Grabe, no? Galing. Kasi yung mga characters na yun, sir, dapat sa comics yun. So matagal na silang nagawa. So, in-insert ko lang sila sa mga stories. Yan yung Kamay ng Diyos, si Fixer. Matagal na yan. Naka-comics dapat talaga sila. So yung comics before horror din talaga siya or parang true crime? Yung ginawa ko dati, more on historical fiction, yung Kayaw, sir. Kung alam niyo yung Kalinga Headhunters, although nakakatakot yung ginagawa nila, no? Pero I consider them kasi na one of our greatest mga heroes. Talagang brutal yung mga sir. Sa kanila yung mga tattoo. Ayun yung tattoo. Wala ka palang sa ba? To. Ewan ko nakikita sa video. Yung mga gantong mark, you earn it sa tribe nila, sir. Yes. At hindi basta-basta. Parang yung dito, yung sa chest, hindi ko lang sure, parang at least 50 or 30 na ulo yung napugot mo from other tribes. Naalala mo iyan yung kinuwento ko sa'yo? Or na-discuss natin yun before sa isang episode ng podcast? Yung parang per triangle is one Japanese head. Tapos makita mo yung parang pinaka-chief. Punong-puno. Oo, parang banderitas na yung dibdib niya. Ibig sabihin, ganun karami. Before pa nagkaroon ng
Ngayon kasi iba na yung body count eh. Oo. Iyon head Iba count. yung meaning. Iba na Iyon ibig head sabihin. count. Head count. Head head count. count talaga. Kasi uy, ilan na head count mo? 10. Okay. So, doon nang galing yun. Parang kasi ngayon kilala nila si Wang Od. Pag inisip nila Kalinga, ang ganda ng mga tattoo, si Wang Od. Pero hindi nila alam kung anong sanbay nang galing. Oo. Dati, you have to earn it, you have to kill for it, you have to fight for your village. Doon yun ang galing. So, ginawa ko ng fictional. Siyempre, mahilig tayo sa Japanese, anime. Japanese na ko. Oo. So, yung bida nun, kalaban yung Kalinga Headhunters. So, kalaban yung Kalinga Headhunters. Kalaban yung Pilipino. Opposite siya. Yes. Medyo malayo siya. Pero parang okay din maging kaibigan yung mga Japanese. No? Bakit? Hindi, yung Japanese na gusto natin. Oo. Anong code yan? Anyways, sorry. Na-curious lang din pala ako, Steve, kung nung bata ka ba, meron ka bang parang binabasa before na horror related kaya naisipan mong pumasok sa comics? Tapos ikaw naman, Nix, meron ka ba dating napanood nung bata ka pa na isang true crime story tapos simula nun nagkaroon ka na ng fascination sa true crime? Ikaw muna, si. Siguro, yung Soko. Soko, oo. Kasi, diba, parang nakakaano siyang panoorin eh. Ewan ko, parang interesting siya panoorin eh. Hindi dahil sa may mga namamatay pero siguro yung Process nila. Oo, yung process, bakit, anong nangyari, paano napunta sa ganun. KMJS ba yan? So, si Gus Abigasser. Akala ko kapuso mo, Jessica Soko. Hindi ba? Si, Tsaka pala CSI. 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 Tapos recently, yan na sila Kendall Ray. Yan, napakinggan ko sa podcast. Gas Abelgas. buong araw narinig mo yan kung anong ginagawa niya. Si boses ni Kendall. Naliligo ako, nagluluto ako, yan, puro true crime. So. Ikaw naman, Steve. Sa akin siguro Twilight Zone, sir. Maganda nga. Yung Twilight tunog Zone. pa lang yung intro. Parang, alam mo nung bata ako, talagang natakot na ako kailang may kasama ako. Tapos parang ang unique kasi ng mga stories niya, di ba? It's horror, pero twisted siya. So parang yung pinaka-biggest influence ko, sir. Actually, kahit hanggang ngayon pag pinanood mo yung mga episodes ng Twilight Zone, parang Twilight, lalate lang ng konti. Nung Twilight Zone, parang meron pa rin scare factor hanggang ngayon. Kasi para siyang lumang version ng kung ano yung Black Mirror ngayon. Oo. Bago lang kasi yung Black Mirror. Pero dun yung original. Yun nga Favorite ko dyan yung yung kay Bella. Yung naglalagay siya ng ketchup tas wala naman. O ibang Twilight yun. Ay, Kanina nagkamali. Yun, sorry. Kanina akala ko Jessica Soko. Tapos ito naman akala ko Twilight na Edward and Bella. Iba ata yung cable nyo. Kaya nga hindi nagkakasalubong. Ibang provider. Na-experience nyo rin ba dati magbasa nung True Philippine Ghost Stories? Hindi ko na yun, sir. Parang, ang naalala ko lang, nung high school, sa library, merong book doon na lagi kong binabalikan. Yung kay Jaime Licauco. Jaime Licauco. Jaime Licauco. Yun, parang yung mga naman yun, yung mga out-of-body experience, mga astral, ganyan-ganyan. Paranormal Oo. related. Side naman. So, Yung ba yung siguro. inuwi mong libro? Galing sila. oo, inuwi ko yun from... Hindi ko nga alam kasi Christian school yun. So, hindi ko alam bakit may ganun book. At ako lang, parang ako lang yung laging humihiram nun sa library, inuwi ko. Nasaan na kaya yung book ngayon? Oo nga Hindi na mahanap na. Bumalik na doon sa may Christian school. So kung nasaan man kayo, kung may school man kayo, tingnan niyo yung library niyo. Check niyo kung may makita kayong ganun. Tama. Yeah. So, since nabanggit na rin yung mga paranormal stuff, pwede ba kayong mag-share ng isang nakakatakot na experience na related sa paranormal? Yung personal experience nyo. Kung meron man. Ako muna. Sa akin,
siguro dalawa yung ma-share ko. Kasi ako yung nag-edit ng videos namin, di ba? Tapos kung CapCut user kayo, di ba? May auto captions. Tapos, yung kinakwento ko din sa kanya pero hindi ko na sinasabi lahat kasi ayaw niya marinig yung mga ganun eh. Natatakot siya. Every time na nag-i-edit ako, hindi naman every time, siguro pasulpot-sulpot siya. Nandun ako nung nag-record syempre ng video. Walang audio yung umpisa, pero may lumalabas na words. Parang hindi, kunwari sabihin, ang start namin kasi lagi, what if, diba? So, ang lumalabas dun sa caption, kunwari, hindi ako. Tapos, hello po. Mga ganon. Pero, ang sa akin, hindi ko ma-explain kung bakit ganon, diba? Kasi parang, multo siya sa CapCut na editor or Digital, sabi niyo nga Kailangan kanina. natin ng digital na ano Digital yan. third eye. Digital multo. pero wala talaga nung nag-record yun. Pero kasi ako, although kahit ganito yung genre natin, horror, di ba? Pag pinapansin mo kasi, mas lalo nag-grow. So, dinidelete ko lang. Tuloy-tuloy pa rin. Nag-edit. Kasi alam naman natin na yung auto captions na nagge-generate is based dun sa naririnig niyang audio. Tama. So, Tama. pwede nating isipin na may naririnig siya. Kaya nag-generate. Diba? Ayaw na nga Creepy. yung iyan eh. Ay, sorry. Entertain eh. Pero yun yung pinaka-explanation, sir. May narinig siya na hindi namin alam. Diba? Pero, Kinikilabutan tuloy ako. Pero grabe, magandang premise yan May nakakatakot din ako dyan na experience sa CapCut. Ano? Pag export ko, naniningil. Tapos na-realize ko, hindi pala ako naka-pro. Yun ang sobrang nakakatakot. Cut baka naman. may ginamit ng effect, sir. May na- cut. So, Bigla akong sinisingil. oo. Anyway, si Nix. Ako, kasi wala akong masyadong experience. As ironic kasi may sound na horror, ano nga tayo, no? Pero siguro, yung pinaka-recent na hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Ako kasi, mahihirap akong makatulog. So, hindi talaga ako kahit antok na antok ako, hindi ako nakakatulog basta-basta. Tapos nung gabing yun, maaga pa mga 9 pa lang or 8. Hindi ko alam ba't antok na antok ako nun. So, eventually, nakatulog ako. Tapos, biglang may bumulong sa akin. Pero yung bulong niya malakas. Yung parang isang gush of wind na gano'n. Malakas talaga. Nix. Tapos yung parang sa pelikula na napaupo akong gano'n. Tapos, grabe yung kabog ng dibdib ko. Tapos hinanap ko agad siya. Nasa labas. Nasa kwarto kasi ako. Nasa labas siya. Tapos after that, hindi na ako makatulog nung gabing yun. And the following nights after, parang lagi ko siyang iniisip na, ano yun? Sino yun? Sino bumulong? Parang wala naman kaming sa bahay. Kasi diba may mga ganun daw. Wala naman kaming alaga sa bahay. Tsaka hindi, first time hindi naman kami lapitin din ng, diba? So, yun, parang up until now, hindi ko siya, parang lagi ko siyang iniisip. Ayun, yun lang. Oo. Pero may kasabihan kasi tayo, Paps, dyan, di ba, na kapag nakarinig daw tayo ng... Wala pa. Hindi ako Natatawa na ako. Ito, seryoso ako. Na kapag nakarinig daw tayo ng ng tumatawag sa pangalan daw natin, wag daw natin lilingunin. 'Di ba? May niyan, yung kunari pag may tumawag sa iyo tapos nililingon mo, wag daw. Kasi minsan hindi daw 'yun. Ano daw 'yun? Something paranormal yung tumatawag. Or may mga nagsasabi na mimic, 'di ba? Oo. Mimic. Huwag maimikin dapat. Oo. Kasi pag gumano ka, mimic ka. Mimic ka. Ayan. So ito pala, since mahilig nga ikaw, Miss Nick, sa true crime, ano yung pinaka disturbing na true crime na story na nabasa mo or napanood mo? Ano ba? Nakalimutan ko kung anong, pero sa US yun nangyari.
hindi naman siya gore, hindi rin siya pero parang pag iniisip ko kasi, parang kung ako'y nasa sitwasyon na yun, matatakot din ako. Parang magkakaibigan sila, tapos nasa isang house sila, and then, parang malaki kasi yung bahay so magkakahiwalay. May 3, may 2 dito, ganyan, magkakahiwalay sila. Tapos may killer na nakapasok. Pero sa isang side lang siya ng bahay nakapasok. Tapos yung mga nandito sa kabilang side, naririnig nila na may mga sumisigaw. May mga nagbabagsakan, may ganyan. Pero hindi sila makalabas. Siguro kasi natatakot na rin sila. Tapos nung nakita yung parang inumaga na, ilang hours, hindi ko sure kung ilang hours inabot. 6 hours, 8 hours. Bago lumabas yung nasa kabilang side na nakapagtago sila. Tapos saka lang nila nalaman na namatay na pala yung mga friends nila. Tapos ang nagtataka yung mga investigators, bakit ang tagal niyong makalabas? Siguro sabi niyo nga naririnig niyo yung mga nung narinig niyo na tumahimik na, bakit hindi pa rin kayo? Hindi sila tumawag ng 911. May yung phone nila, parang nasa kanila naman yung phone nila. So yun, parang medyo siya. Sketchy. Sketchy. Pero feeling ko rin yan. Yan yung moment na yung magfo-froze yung katawan mo sa sobrang Pwede. Shock siguro. Pero kasi dalawa sila nandun sa side na yun na siguro pwede rin na hindi nga nila alam kung anong gagawin nila. Local, meron ka nga. Local? Ano ba? Wala Siguro yung mga chop-chop lady, yung mga noon. Naku, napag-ahalata yung mga Lucila lalo. Yung mga chop-chop lady, ganyan. And ito, ikaw may tanong ko ba? Kay Steve naman, ano ba yung sa'yo naman, sino yung inspiration mo pagdating sa pagsusulat ng mga horror stories? Siguro masyadong cliche sabihin, pero Stephen King. Oo, Stephen King talaga. Kasi, I mean, kahit anong bagay kanyang gawa ng horror tsaka storya. Oo. I mean, kunwari itong microphone. Siguro kausapin mo siya, gawan mo nga ito ng storya. Siguro 10 minutes later, meron na siyang story dito. Ganun Tsaka sobrang sipag niya. Napaka-prolific niya. Ang hindi lang kayang gawin ni Stephen King ay ending. Laging open-ended yung mga di ba? Yung mga stories. Ending lang lagi. Pero ewan ko, baka style yun ni Stephen King. Para feeling ko para din, maganda rin yung ganun. O baka ganun ba yung signature niya na open-ending lahat ng kwento? Siguro inaano niya para mas mag-linger sa utak mo. Ano bang possibility na open dun sa which is mas nakakatakot actually. Parang sarili mong imagination yung gumagawa ng horror para sa'yo. Pinaka-favorite mong book ni Stephen King na nagkaroon ng movie adaptation? Ay, yung sobrang fucked up yung The Mist. Oo, kasi yan ang worst ending. Isa sa mga worst ending pagdating sa mga horror movies. Nandiyan na yung... pwede bang spoiler yon? Nandiyan na yung tulong Pero, grabing ginawa niya Parang ilang seconds lang Yung pagitan, pinatay niya yung... Kalimutan ko. Anak niya ba yun? Lahat sila doon sa may sasakyan. Pinatay niya lahat. Tapos last na siya, di ba? Oo. Sabay. Tapos dumating na yung tulong yung mga sundalo. Parang yun na yung worst. Parang yun na din yung part ng horror ng ng kwento Yung parang knowing na andyan na, pero pinili mo pang Hindi mo na matandaan na may mga halimaw sa mist Yun lang yung maalala mo na shit, yung ending na yun. Oo, yun na, override lahat. Grabe. Pero ito, sa mga kwento, mga around ilang stories na yung nasulat nyo na-release sa Book of Bad Ideas? Siguro sa podcast,
malapit na sa 100. One episode per week lang kasi kami. Pero kung mga short stories, yung TikTok, Facebook, siguro mga nasa 200 na. 200 plus. May ano ba? Sa mga kwento na nasulat mo, ano dun yung parang pinaka proud ka na parang, oy, ito yung pinaka gusto kong kwento and tawag doon, nag-convert naman doon sa mga listeners nyo? Sa lahat, usually yung may mga ganyan, yung may mga characters kasi sila Fixer, Kamay ng Diyos. Kasi before pa siya naging nabuhay sila sa podcast or sa nasa utak ko na sila na nabubuhay. Parang si Fixer, nakaka-relate sila, may naghahanap kay Fixer. Pero nung dati, tuwan-tuwa ako sa utak ko na ito pwedeng gawin ni Fixer. Parang medyo may pagka-psycho nga. Mga ganong basta may mga recurring characters. Recurring characters. Sa mga nasulat nyo, pumasok ba sa isip nyo na parang, kasi di ba recurring siya na parang pwede siyang, may possibility na maging series or movie, na naiisip nyo rin ba or may plans ba kayo sa future na parang, paano ba? I-propose. I-pitch. Oo, i-pitch siya as a series or malay mo. Diba? Na-try namin, pero mahirap kasi sa pelikula Pero hoping naman kami sa what if one day, diba? Parang may sarili tayong Twilight Zone. Oo, yun tama. yung pangarap namin Maganda yan. Pwede kami maganda dyan Kahit naman. extra lang. Oo naman, sir. Maganda yan. Natapos na tayo sa horror stories, sa true crime. Pwede bang magtanong ng, meron ba kayong Pinoy, eto na, paghandaan ko to, kasi lagi ako nabubulol dito. Pinoy urban legend na, hindi ko naman sinasabing pinapaniwalaan nyo, pero parang gustong-gusto nyo yung story na yun. Nix. Ano ba? Wala akong maisip Hindi, sige, okay lang yan. Baka iniisip mo kasi lalabas yung edad mo pagka kinunto mo. Wag mo alalahanin yun. Urban legends. Ano ba? Wala akong maisip Like kulto sa tsinelas, pusa yung siopaw, mga ganun. Ay, sa inyo. Diba taga Chinatown ka? Ano pusa siya? Pusa sa siopaw. Wala akong maisip Pero ngayon. parang hindi ko alam kung tama yung memory ko. Meron kayong ginawang episode na parang biringan ba? Parang meron kayong... Yan, urban legend. Oo. Medyo mahilig siya sa biringan nga. Yung biringan kasi although sabihin natin medyo fantasy siya. Pero lalo na sa mga taga-summer, talagang siya parang sobrang totoo niya. Oo. And yung description lahat na it's a golden city, na lugar ng mga engkanto, ang dami mo pwedeng gawing stories at saka napaka-mysterious niya. Totoo. Oo. Tsaka sa lahat ng lugar dito sa Pilipinas, yung biringan lang yung walang corruption. Mayaman ngayon. Oo, kasi mayaman sila dun Oo, Hindi ginto. naubos. Oo. Kaya yun, Pero kung sakaling hindi man siya totoo, kung sakaling fantasy lang siya, yun yung magpo-prove na walang lugar dito sa Pilipinas yung walang corruption. Tsaka nasa Google Map din yan, sir. Oh? Talaga Oo. ba? I-search mo, Biringan City. May Lalabas talaga. Ayos ngayon ko lang yan nalaman. Oo. Baka sila na lang. Kasi pwede ka mag-pin doon. Pero may pumunta na dyan Nakalimutan ko sinong vlogger doon. Talagang gubat lang siya or bundok. Yung exact location na yun. Rin ako dyan, nagagandahan din ako ng story story about sa biringan. Lalo na nung napanood ko yung T2. Yung T2. Yung kay, Kay Maricel. Tito Ian o Tito James. Basta yung T2. Kasi diba ang ganda nung doon. Parang biringan yung style nung doon yung tinutukoy na lugar. Parang yung first scene na may nagpapastol ng kambing, tapos nagulat siya biglang may umano na airplane. Yung pala airport pala ng biringan yung parang lugar, pero sa mata nila palayan lang siya. Ang ganda. Ikaw, Steve, meron ka bang urban legend bukod doon sa biringan? Siguro sa province namin,
Kasi parang ganun tayo yung urban legend kung saang probinsya ka eh. Sa amin kasi sa Palawan, lalo na sa mga kuyonon, yung kirit-kirit, parang type siya ng aswang. Pero more like a malaking bat. Na tao yung mukha. Oo, yung creepy part nun, sir, yung malaking bat siya, tapos ang mukha niya, tao. So, I leave it to your imagination kung anong itsura nun. Pero nakakatakot siya. And bata ka talaga, pwede mong pagkamalan yung tunog talaga ng paniki sa kirit-kirit. Parang ganun tunog niya. Kirit-kirit, kirit-kirit. Pero minsan iba eh. Parang iba yung tunog ng kirit-kirit. Depende kung vocalization. Oo nga eh. Mabilis ba yan? Mabilis siyang lumipad? Maano siya eh. Malaking bat eh. Mabilis. Kasi sa mga sa Palawan, mabibilis yung Palawan padala eh. Mabilis yung mga ano dyan sa Palawan. Pero oo nga, napansin ko rin pala, parang yung mga creatures dito sa Pilipinas is naiiba per lugar. No? Minsan yung aswang iba yung tawag dito sa lugar na to. Ganun. Tsaka iba din yung itsura nila. No? Ayun pala, Sir Steve. Diba may mga kwento kayo na may mga cryptids din, mga aswang, mga nag-ano din ba kayo, research tungkol dun sa mga history nila para may mga tawag dun, nasasama kayo sa kwento na parang accurate dun sa kung ano yung alam ng ano. Tama yun, sir. Sa about story naman, tinatry naming maging factual sa lahat. Kasi sabi nga nila, the devil is in the details eh. Which is, mas nagiging realistic yung story mo. Kaya may research yan lahat yung mga stories namin. Lalo kung aswang, ano ba talaga yung powers ng aswang, ano ba yung pwedeng potential niyang powers pa, mga ganun. Kaya tuloy kadalasan, mababasa mo sa comments nung video, kala nila totoo. Yung mga, yung stories namin, kasi pure fiction naman yun eh. Marami talaga totoo. Yung iba nag-share din ng, sa amin may ganyan din. Yun. Fiction nga ba? Malay nyo, totoo talaga. Pwede, no? Sa iba pala, totoo talaga. Malay nyo, parang sa movie na nakalimutan ko lang yung parang bawat sulat ni Steve nangyayari na pala sa nangyayari na pala somewhere sa ano nga bang pelikula yun? Nakalimutan ko. Parang Stranger Than Fiction ata yun, sir. Yung bida, yung comedian, nakalimutan ko. Parang nga, yung pinuntahan niya, yung naghahanap siya ng kwento, yung ba yun? Na tawag doon, na magpo-prove na totoo yung supernatural, yung ba yun? Hindi ko alam eh. Basta comedian siya na medyo... Nagkalit-ulit na. Sobrang dami na kasi na napapanood. Total, nasa movies naman na tayo. Nix and Steve, ano yung favorite nyo horror movie? Sa akin, yung Saw pa rin. So? Anong part? Siguro yung mga naunang labas. Part 1. O yung original? Mga 1 to 4, mga ganyan. Kasi di ba yung Saw 1, binase lang yun dun sa short film na 2-man project. Napanood mo na ba yung original? Ikaw, Steve. Ayun din. So, big fan ako ni James 1. Oo. Ito si James 2. Ako na yung Tito James 2. Nice one yan. Tito James 2. So, hindi nyo na nagustuhan yung mga recent na... So, okay naman. Pero mas nagagandahan pa rin kasi ako yung dun mga sa... original. Si James 1 kasi, ewan ko nung talagang siya pa yung nagde-direct. Iba eh. Masking sa Insidious, sa Conjuring, big time na siya ngayon eh. Oo. Producer na lang. Nagpo-produce na lang siya eh. Sa mga namin, episodes namin, meron kaming dyan inside joke na binase sa sa Saw. Pag sinabi namin na jigsaw moment kami, yun yung same nung feeling nyo nung nakita nyo yung twist. For example, sa Saw 1, yung tumayo yung nakaigang lalaki. Di ba na jigsaw moment kayo? Okay. Tapos maririnig nyo yung Tenenen. Sabay pa yung yung tenenen. Kaya minsan, parang inside joke sa mga episodes namin na pag may nababasa kami na nakaka-jigsaw moment,
talagang sinasabi namin na ang ganda, nakaka-jigsaw moment. Kasi ano rin din kami niyan. Fan ka ba ni James 1? Hindi, James 2. James 2 yung gusto. Okay lang, hindi naman ako kasi James 1 na yun pangalawa lang. Ay, may naalala pala ako. Siguro yung recent na sobrang gustong-gusto ko, yung Smile. Yung kahit nakapikit ako, naalala ko pa lang yung mukha ng mga tao na creep out. Grabe, yun yung parang movie na nanonood akong gore Pero napangiwi ako dun sa yung sa intro part ng Smile na one, yung iba yung grabe, parang inano niya. Smile 1 yan, no? Yeah. Smile 1. Parang may gusto kong sabihin, sir, sa Smile 2. Hindi pa ako makapag-comment kasi hindi ko pa siya napanood. Yun yung may parang Lady Gaga, di ba? Parang Lady Gaga. Oo, to nga yung may parang Lady Gaga. Parang may kasunod pa ata Hindi natin alam. Anyways. Naubusan na tayo ng itatanong kina kayo naman po magtanong. Ayun. Tawag doon. Meron ba kayong tawag doon? Kasi 'di ba may mga kwento kayo per episode. Meron ba kayong mga bagong episodes na upcoming na parang pinaplan nyo na i-release soon na parang may bago kaming ilalabas? Meron ba kayong mga ganong Syempre yung sa atin, sir. Ay. Ano ba to ba? Ibang yun? Or related siya? Or standalone na? Hindi, sa namin yun, sa podcast namin. Yung collaboration natin. Abangan nyo yun, guys. Dugo ng Aswang. With voice-over guest. Si Sir Ian at si Sir James. Sa yung aswang, ako yung dugo. Sa Halloween yan, sir. Sa Halloween. Yes. 31? Nice. 31? Pwedeng 24. Bala kasi namin mag-release ng 2 episodes. So, 3rd and last week ng October. Excited na kami. Kaya sa mga nanonood ngayon sa YouTube and mga nakikinig sa Spotify, abangan nyo yung guesting namin sa The Book of Bad Ideas. Abangan nyo guys kasi 'di ba niloloko-loko lang namin last time na kami. Nagbo-voice over. Ay, ano ba tawag dyan? Voice acting. Voice acting. Voice acting. Ayan. Ito, magkakatotoo na. Papakinggan Abangan nyo. Iba ng career nyo. Baka di nyo kami makilala. So, ayun. Hindi ko alam kung gaano katagal na yung episode natin. So, pero, ayun. Maraming salamat. Thank you. Miss Nick. Thanks din Thank for you so much. inviting us. Grabe. Excited na kami sa collab or dun sa voice acting na gagawin namin. Magsasolve pinag-uusapan namin kagabi na parang, Pops, huwag kang tatawa kapag nagbabasa ako Kasi ako. Kasi pag ginagawa namin Tito James, parang, nagpipigil. Kaya muna ako internalize. Babasahin mo yung script Pero kung isang buong story yun natapos. Tapos yun. Yes. Walang Tapos part. siya. Pwede naman. Hindi, pero Pwede namang duktungan. sobrang ako parang gusto ko matry. So, ayun. Kasi dati dapat meron. Nag-internalize na. Seryoso. Masyado maaga pa. Mamaya pa naman tayo. Ayaw na niya Seryoso na nga ako Dapat pala yung upo ko ganito na Oo, kasi baka ma-spoil sila. Abangan nyo. Pala ba? Kung gusto nyo mapakinggan yun, sure. Hindi, sana pakinggan nyo kasi ito yung una naming voice acting na gagawin. Tapos, sa mga nakikinig na sa Book of Bad Ideas, pagpasensya nyo na. Pero gagawin namin ang best namin. Sabihin nung mga buddies, mas okay pa yung aso yung gumanap. Grabe ka naman, sir. Excited na kami. I'm sure excited din sila. Sana yung aso na lang yung sinali nyo. Anyways, ayun na. Steven Nick, saan ba nila kayo pwedeng ma-follow, mapanood, mapakinggan? So, follow, subscribe, like Book of Bad Ideas. Nasa Facebook, IG, TikTok, YouTube, and Spotify. So, if you want long format ng mga stories, sa YouTube and Spotify yan. If you want short stories, Facebook and TikTok.
there. Ayun. Kung mahilig kayo sa horror, follow nyo lahat. Diba? Follow niyo lahat, yes. Support nyo lahat. Para kumita naman kami. Ayun. So, I think maraming salamat ulit. Thank you. Pangalawa Thank na you to. so much. Thank you din, Sir James and Sir Ian. Sana magkaroon ulit ng Oo ganito naman. in the Sa future. ulitin, sir. Ayun, so siguro tatapusin na natin tong episode na to. Yung susunod na episode namin is sa kanila naman. Yes. Oo. Exciting. So yun. Again, my name is Ian. And ako naman si Tito James Zhu, kasama si Steve and Nix, at ito ang The Red Door Podcast PH. Ayun, nagkasabay din kami. Kasi kapag sa StreamYard, hindi kami nagkakasabay. Studio lang pala May kailangan. lag kasi. Ayun. Naglalag. Guys, bye! Bye, guys. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.